sa kanilang church. Palakpakan naman po natin ang FCC, Footway of Christ Church. Ayan, sige po, magandang gabi sa inyong lahat. Tingnan po natin ang verses na ito, Luke 22, verse 47 hanggang 51. Sabayan nyo nga po ako magbasa. Sabi po niya, while he was still speaking, there came a crowd, and the man called Judas, one of the 12, was leading them. He drew near to Jesus to kiss him. So ito yung huling gabi ng Panginoong Hesukristo at kinabukasan nga mamamatay na siya. Actually, madaling araw na nga yan. No? So yung araw na yan, pagkadating ng umaga, lilitisin na ang Panginoong Jesus at ipapako na nga siya sa krus. Ngayon, alam din naman natin ang kwento na kaya nahuli si Lord ay dahil nga naghudas si Judas. Diba? So, yun na nga, sabi dito, hinalikan niya si Lord, tapos, but Jesus said to him, Judas, would you betray the Son of Man with a kiss? Tapos po, verse 49, and when those who were around him saw what would follow, they said, Lord, shall we strike with the sword? Nung nakita po nila, mga kasama ni Jesus, na aarestuhin si Lord. Ano sabi nila? Lord, lalaban po ba kami? Tapos po, anong nangyari? Bumunot po yung isa sa kanila ng 45, no? Hindi, tabak, no? And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. Makikita po natin sa Book of John na ang bumunot at ang nanaga ay si Pedro. Tapos po, ang pangalan naman ng nataga ay si Malchus. Ayan, no? So, pagkatapos po, verse 51, but Jesus said, no more of this, and he touched his ear and healed him. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, damage repair. Pag-isabi po ng malakas, damage repair. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang damage, no? O mukhang repair. Mukhang repaired, no? Nung mga nakaraan po, kung natatandaan ninyo, na-share ko sa inyo, na pag nagbabasa tayo ng narrative sa Bible, ay may magandang maging aware tayo sa tatlong klase ng tauhan. Ano po yung tatlong klase ng tauhan? Mayroon tinatawag na protagonist, mayroon tinatawag na antagonist, at mayroon tinatawag na foil. Ano po ang papel ng foil? Of course, yung protagonist, yun yung main character. Yung antagonist, yun naman po yung the one who opposes the main character. Okay? Pero ano naman yung foil? Ang trabaho ng foil, mang-highlight. Pag-isabi ng malakas, mang-highlight. Ano ang hina-highlight? Uli, ang hina-highlight niya ay yung kung ano yung ibang mga karakter. Especially ang protagonist, yung main character. So sa pamamagitan ng foil o in other words, extra, ay makikita natin, okay, ganun pala yung bida. Okay? O kaya, pwede rin, ganun pala yung kontrabida. Okay? Si Malchus ay isa sa mga foil. Ay ibig sabihin, dito makikita ninyo na highlight ang karakteristik ni Pedro. Tama? Tama? Napansin niyo, pambira tong si Pedro talaga, pabigla-bigla. No? Nakita niyo ba si Pedro pabigla-bigla? Di ba minsan biglang tumatalon sa tubig? Di ba minsan naman biglang nananaga? So naha-highlight yung klase ng karakter ni Pedro. Pero higit sa lahat, ang hina-highlight dito ay walang iba kundi ang katangian ng Panginoong Hesukristo. Na si Lord, kahit anong damage, kung gugustuhin niya, kaya niyang i-repair. Amen? Kahit natanggal na yung tenga, kaya pang ibalik. Amen ba? Come on, come on. Come on. So, this is not really about Malchus, kundi this is about Jesus Christ sa mga kaya pa niyang gawin sa buhay po natin. Amen? Amen? So, si Lord ang bida po rito. Ngayon, importante ba na naaayos tayo? Kung mayroong damage, importante ba na nagkakaroon ng repair? Come on, come on. Come on. Of course, di ba kung may mga issues tayo sa buhay natin na kapag hindi pala ito naayos, pwedeng dala-dala mo yan hanggang tumanda ka. Maraming maganyan, di ba? Na relationships, hindi naayos hanggang tumanda. Di ba? Pwede rin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, alam niyo, sabi nila, what is discipleship? Ang discipleship kasi, ayusan yan ng buhay. Kung ikaw nga hindi ayos, paano ka mang-aayos ng iba? Right? So, ano pa? Pagdating sa ministry, kung damage na yung pagtingin natin sa ministry, sa church natin, halimbawa, no, then,
tingin natin parang wala nang mangyayari. So napakahalaga talaga yung damage repair. Maliwanag mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? Di ba? Kahit sa tingin mo, sino rito sa inyo, tingin ninyo parang, anak ko, sirang-sira na talaga ako. Naisip nyo ba yung gano'n? Naku, hindi maniniwala sa akin yung mga classmate ko. Naisip nyo ba yun? Di ba? Naku, sira na ako sa pamilya, hindi na ako paniniwalaan. Well, pwedeng mayroon nangyari na nakasira sa atin. Tingin mo, basang-basa na yung papel ko rito. Di ba? Well, pwede. Pero, naniniwala ba kayo kayang i-repair ng Diyos? Come on, naniniwala ba kayo kayang ayusin ng Diyos? That's why it's very important that we talk about damage repair. So dalawa lang naman ang gusto kong pag-usapan natin mga kapatid. Sagutin lang natin tong dalawang tanong na to. Which are you? Alin tayo sa dalawa? No? Alin ka sa dalawa? Number 1, are you damaged? No? Pakitingin ng katabi, pakitanong, are you damaged? No? Anong damage? No? Of course, iba-iba naman kasi yung mga damages natin. Tama? Tama? Hindi, naniniwala ba kayo lahat ng tao in one way or another damage? Hindi, yung totoo. Naniniwala kayo? In one way or another damage ang tao? Tama? Pwedeng mayroong mga emotional damages. Right? Mayroong mga emotional damages, mental damages, no, yung psychological, at po pwedeng ito ay nangyari dahil sa kanilang mga pinagdaanan, dahil sa mga kabiguan na kanilang dinanas, di ba? So dahil po dyan, nagkakaroon ng damage yung pagtingin nila sa kanilang sarili o yung damage sa kanilang mga damdamin. No? Halimbawa, pag meron akong nabasa po kasi dati, tagal na tungkol sa isang doktor na eventually naging magaling na psychologist. Pero nung daw siya ay nasa elementary, siya raw po talagang bagsak sa lahat ng kanya mga subject. Bakit daw? Kasi nung elementary siya, narinig niya yung dalawang teacher, pinag-uusapan siya, at ang sabi nung isang teacher tungkol sa kanya, alam mo, sa lahat ng estudyante ko, tungkol si ganito ang pinakabobo. No? Narinig daw niya yon. No? At nang marinig niya yon, mula noon, na-convince siya, pinakabobo siya. Kaya sabi niya, buong elementary, puro, grabe po yung performance niya, bagsak, pero salamat na lang po, dahil eventually, nakarecover siya doon. Kaya ko nabasa, nakapagsulat siya ng libro na ang title ay Memory Healing. No? Memory Healing. At nakita na, ay ganun pala yun. No? Kapag nag-heal, pag naayos yung damage, marami pa palang magandang mangyayari sa buhay. Amen? Amen, mga kapatid? Oo nga naman, ikaw ba naman yung masabihan na bobo, di ba? Yung bobo ka. Hanggang ngayon, yun pa rin yung nasa isip mo, bobo ka, umaalingaw-ngaw yan sa tenga mo, bobo ka. At ngayon, ang team song mo, bobo ka, ang bolaklak. Di ba? So, kasi nga, nakonbinsi ka na, di ba? Imagine, nasabihan ka, pangit ka, no? Kamukha mo, puwet ko, no? O naniwala ka naman, pangit ka. At kamukha mo, puwet niya. No? Kaya kung manghilamos ka, panghilamos mo, bide. Kumbinse di ba? Naniwala kasi Pero yeah, we can be damaged emotionally, right? Alam nyo, yung mga emotionally damaged sa mga tao, psychologically damaged, ay yan po yung normally mababa yung self-esteem, di ba? Yan po yung, saan wala tayong tiwala. Kahit sa paglilingkod sa Panginoon, tingin natin parang wala tayong magagawa. Di ba? Parang, o kaya, wala tayong kumpiyansa sa sarili natin sa mga paglilingkod. No, maliban doon, ay lagi pa tayong negative sa pagtingin natin sa buhay. Kahit bigyan ka na sabihin, hindi, may maganda pang mangyayari sa buhay mo. Hindi, sige, mangarap tayo, magkaroon tayo ng vision. Abutin natin to. Maraming mga tao hindi makapaniwala sa ganyan kasi nga negative sila. Bakit? Yun pala, deep inside, wounded sila. Damaged pala sila. Nangyayari po talaga yon, mga kapatid. Maliwanag po ba? Pwede kasing iba-iba yung mga damages. Of course, may mga physical damages, right? Right? Halimbawa, ano ba yung mga physical damages? Ako po kasi, although na-repair na yung tuhod ko, di ba, nakukwento ko naman dati na bali, naputol yung aking ligament, yung sa tuhod, yung tinatawag nilang ACL, naputol dahil nga po sa basketball, na pasobran yung lundag ko, nag-fade away dunk ako no? Fade away dunk, pag fade away ko, sumabit pa ako sa ring, no? Ayun, no? So, pero na-repair, no? Inoperahan siya, at yung iba talaga pag nare-repair, right? Kasi po, nung
actually, nung hindi pa talaga siya nare-repair, by the way, paano bang ni-repair? No, para lang, just to illustrate, ano po, paano bang ni-repair? Ang ginawa po, kumuha dito ng ugat. May ugat daw dito na, sabi ng doktor, parang spare tire yan, no? Na talagang wala na, kahit tanggalin mo yan, walang epekto. So kinuha dito, tapos binare na dito, ginanito. No? So, nakita ko kung paano yung ginawa kasi pinanood ko muna sa YouTube, so alam na alam ko, para exciting ba, no? Para exciting ko anong gagawin, no? Hindi po yung sa akin ay opera na na hindi open surgery. Mabuti inabot ko na yun. Yung tatlong nagbutas lang ng tatlo. No? Yung isa dinaanan ng camera, yung isa dinaanan ng instrumento, yung isa dinaanan ng cameraman. No? Anyway, so na-repair yung aking ligament. Pero kaya ko sinasabi ito mga kapatid, ganito, no? Nung hindi pa repaired, alam ba ninyo na magkamali lang ako ng hakbang. Halimbawa, bigla sasakay ako ng jeep, ganyan. Tapos nagkamali ako, nauna kong ihakbang ito. Kasi ito yung may diferensya naiwan to, mapupunta rito yung weight ko, biglang manginginig yung tuhod ko, as in, sasakit bigla. O kaya naglalaro-laro pa rin ako from time to time noon, kaya dapat ang lundag ko ay, dapat ay nakakoryo. Kasi pag nagkamali na naman ako ng lundag, sumasakit. No? From time to time, sumasakit. Pag nalalamigan, masakit. Ganyan. No? Pero alam nyo, magmula nung ma-repair siya, of course, hindi kagaya ng dati, although pwedeng psychological na lang sa akin yon, pero iba na po talaga. Iba na magmula nung ma-repair, nadagdagan, naayos na po kasi. You see, iba ang effect pag na-repair tayo. Right? Amen? Come on, mas nakakakilos ka ng maayos, mas nakakaramdam ka ng maayos, mas nagiging maganda ang takbo mo, no? Ang kilos mo, bakit? Kasi na-repair. Kaya po, importante, hindi ka lang manatiling damaged. Amen? Pero yun nga, ang una muna nating tanong, are you damaged? Maganda kasing harapin natin ang katotohanan na yan. Mayroon ba akong damage sa buhay? At ito ang reality, si Satanas may mga paboritong i-damage sa buhay natin. Hello? Ano ang paborito niyang i-damage? Una, gusto niyang i-damage ang iyong paniniwala. Ang iyong pananampalataya. Yun ang isa sa mga paboritong i-damage ng kaaway sa buhay natin. Yung pag-isipin ka ng mga bagay na mali tungkol sa Bible, tungkol sa Panginoon, at ng kung ano-ano pa. Kaya nga, nitong nakaraan, isa po talaga sa hinarap ko, yung teaching ng isang sikat na pastor dapat, pero hindi ko na siya tinatawag na pastor ngayon, pero kasi nga, sikat siya, bandang uli, nagturo ng kung ano-anong mga kamalian, na si Yahweh, kalaban ni Jesus, yung mga ganyan-ganyan. No? So, at bandang uli po, alam nyo, yung mga na-impluensyahan niya na grupo, yung mga natinuruan niya na ganon, ay ngayon po, nagbibisyo, nag-i-involve sa immorality, sa kung ano-anong mga masasamang gawain. Bakit? Ano nangyari? Na-damage po ang kanilang paniniwala. You see, ganun, yung pala yun. Kapag na-damage tayo, yung ating paniniwala, pwede pala na magdulot yan ng masasamang bagay sa buhay natin. Maliwanag po, mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? Ano pa? Pwedeng ma-damage. Ano pa ang pwedeng ma-damage? Yung iyong relationship. Right? Hindi lang yung iyong faith, kundi yung relationship. Lalo na relationship sa church. Alam nyo ba yun ang isang gustong-gusto rin na i-damage ng kaaway sa church? Hello? Hello? Alam nyo po ba? Na yun ang gustong-gustong i-damage ng kaaway sa'yo. Gusto kanyang i-damage sa ka-churchmate mo. At the same time, gusto kanyang i-damage yung ka-churchmate mo sa isip mo. Sa paniniwala mo. Sa pagtingin mo sa kanya. Hello, mga kapatid. Hello. Alam nyo ba yon? At alam nyo rin po ba, kaya nga po ang sabi ng Panginoon, we do not battle against flesh and blood. Hindi ito tungkol sa tao. Madalas, may mga nangyayari kasi kumikilos ang kaaway. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po? No? Ngayon, wag nyo namang laging pagbintangan si Satanas. Ha? Baka masama lang talaga ugali mo, umayos ka. No? Pero maraming pagkakataon po talaga, may nangyayari po na sa totoo lang, sabi po ng Bible, kasi hindi nga tao ang kalaban, espiritual ang laban. So, yun po pala yun. No? So, kinakailangan, pag mayroong mga nakikita tayo, damage na nga ako damage yung relationship ko. Gustong-gusto nga po kasi ni Satanas na i-damage po tayo sa bagay na yan. Maliwanag po ba? Nito pong, yung anak ko,
ay nag-enroll ngayon sa Bible School sa Phoebias. At kabilin-bilinan ko sa kanya, no? Sabi ko, anak, hindi yan hindi langit ang Bible School no? Kasi yun din po yung binilin sa akin ng pastor ko nung bago pa ako, pagka-graduate ko ng college, punta na ako sa Bible School, pinagbilinan ako ng pastor ko, sabi niya, Rafi, hindi langit ang Bible School. No? So ganoon din, bilin ko sa anak ko, anak, hindi langit ang Bible School. Bakit mahalaga yung bilin na yon? Huwag mong isipin na porke puro kayo Christian dyan, ay mga mababait lahat dyan. Kasi yung iba dyan, dala-dala pa yung kanilang mga sungay, no? At mga pangil. At doon palang aayusin ni Lord. Amen po? Ngayon, ba't ko sinasabi ito sa atin? Ganon din po sa church. Hindi langit ang church. Hello? Hindi langit ang church. Ang church, lugar yan na nararanasan natin ang Panginoon, pero mahalagang maintindihan natin na sa church, nagsasama-sama tayo na pare-parehong may mga kahinaan pa. Tama po ba? Tama po ba? Hello? Naniniwala po ba kayo hindi perfect yung church nyo? Naniniwala ba kayo hindi perfect yung ka-churchmate nyo? Come on. Di ba? Kaya nga, kung hindi perfect, anong dapat gawin? Tanggapin ko ang katotohanan ito na kapag hindi perfect pala yung mga kapatiran, mag-iba ako ng attitude sa buhay. Mag-iba ako ng pananaw sa buhay. Ganito lang naman po yan Kung kayo nasaktan sa church, kung kayo mayroong makitang hindi maganda sa kapatiran, kasi pare-pareho pa lang naman tayong binabago ng Panginoon, ang choice mo ito, manatili kang damaged sa pagtingin mo sa kanila o maging realistic ka. So dalawa lang yan. It's either you become you stay damaged or you become realistic. Come on. Pakisabi ng malakas, damaged or realistic. Anong ibig sabihin ng realistic? Di ba kasi iba yung kapag ikaw damaged, porque meron kang naranasang hindi maganda, di ba? Meron kang hindi magandang naranasan sa kapatid mo, sa cell group mo, sa church, sa G12, sa denomination, o kung ano pa man, ay pwedeng ang attitude mo dyan damaged. Na nagpa-apekto ka na negatively, masama na ang pagtingin mo. Or maging realistic ka, na ganyan talaga ang buhay, at nabubuhay pa tayo sa ibabaw ng mundo, at patuloy pa lang din tayo na pare-parehong inaayos ng Panginoon. Amen? Hello, amen po ba? No? Kumbaga, sige, halimbawa, love-life ka, nag-asawa ka, tapos nakita mo yung masamang ugali ng napangasawa mo. O anong gagawin mo? Magiging damaged na yon para sa'yo o magiging realistic ka? Come on. Kasi ang taong realistic, tinatanggap niya ang katotohanan. Ganito talaga yon at hindi ito para tanggapin ko na manatiling damaged sa buhay ko, kundi reality ito na kinakailangang harapin at i-work out. Kinakailangan may kinakailangan pa na tanggapin at the same time i-work out. Amen? Hello, amen po ba? So ibig sabihin, kung realistic ako, ganito pala attitude ko sa buhay. Diba na, okay, may weakness yung kapatid ko, no? Weakness pa niya yan, di pa siya binabago ni Lord. Ganon din naman ako, kung totoosin, may weakness pa rin naman din ako no? Na kinakailangan pa rin naman akong baguhin ng Panginoon. O kaya ganito, makakita ko ng isang taong napaka-mainitin ang ulo, napaka-magagalitin. So damage na ang pagtingin mo sa kanya forever? Ako po kasi mainitin din talaga ulo ko dati, magagalitin din ako. Ngayon, binago po ako ng Panginoon. Salamat na lang kay Lord talaga. Pero, ngayon, kung may makita akong mainitin ang ulo, magagalitin pa rin, pa rin magsalita, ano ang tamang attitude dyan? Ang attitude po ay, okay, ako salamat na lang kasi na binago na ako ng Panginoon sa bagay na yon, pero itong kapatid kong to, hindi pa, pero hindi ko hahayaan na damage ang pagtingin ko sa kanya, kundi tanggapin ko ang reality na andun pa siya at kinakailangan pa niya talagang magbago sa bagay na iyon. Amen, mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? Kaya nga maganda nagpapadamage ba ako? Yan po yung isang bagay na bantayan natin. Maliwanag po? Pakitingnan ulit katabi, pakisabihan walang perfect. Kung naghahanap ka ng perfect,
wala sa church, nasa langit. Ha? Kaya kung naghanap ka ng perfect na kapatid, huwag ka nang mag-church, dumiretso ka na sa langit. No? Kaya sinong gustong dumiretso sa langit? No? O, sinong gustong sa church muna? Okay? So, tanggalin na yung damage. Amen? Amen mga kapatid. Okay, sige po Kapag po kasi tayo ay mayroong mga damages, yung nga, ang mga effect niyan, mayroong, yung sabi ko kanina, pwedeng self-esteem, di ba? Pwedeng, o kaya yung iba po, parang laging may pinapatunayan. Nakita nga ng ganon? Parang ayabang nito. Yung pala may damage. May kaibigan ako na isang taong napakalapit po sa akin, na nung bata siya, ay pumasok siya sa isang tindahan, tapos minaliit siya, may dala naman siyang pera. Kaya lang sabi sa kanya, parang pinalabas siya, basta minaliit siya Parang wala siyang karapatang pumasok sa tindahan na yun. Ganon, no? Alam niyo, galit na galit daw siya, no? Tapos sabi niya, parang effect sa akin. Ngayon parang gusto ko laging patunayan sa sarili, patunayan na mayroon akong pera, na kaya ko, ganyan, ano? So pwede pala yun talaga, no? Kasi nga, hindi nga na-heal yung damage. Okay? So pwede ano yan, ma-pride. Bakit kaya ma-pride to? Baka pride mo kapatid ay dahil sa damage. Baka lagi kang parang may pinapatunayan kasi dahil sa damage. Baka ka magagalitin kasi mayroong damage na hindi pa nahihil. Baka mahiyain kasi mayroong damage na hindi pa nahihil. Dapat tayong makawala po dyan. Amen? Hello, amen po ba? Diba? Oo, kasi nga sabi nila, diba, hurt people. Ang sugatan, nanunugat. Ang nasasaktan, nananakit. Diba? Hurt people. So po pwede mong madala yan kahit saan. Mapapamilya, mapa-church, mapa-cell group, mapa-ministry, kahit ano pa tayo. No? Alam nyo, yung mga damages pwedeng may effect sa buhay natin. Kaya kailangan tayong makawala sa mga yan. Amen? Hello, amen po ba? Okay, ano bang nakaka-damage, no? Damage by, number one, we can be damaged by evil people, no? Of course, yung masamang tao, pwedeng makagawa ng damage yan sa buhay ninyo, right? Hello, nakaranas na po ba kayo ng masamang tao na gawang kayo ng masama? Hello, ninakawan ka, siniraan ka, di ba? Sinaktan ka physically, we can be damaged by evil people. Pero we have to understand this, we can also be damaged by good people. Come on. Damaged by good people. Kahit mabuting tao, opo. Kasi, depende nga sa sitwasyon Right? Halimbawa, ito si Pedro ba masamang tao? Hindi naman Di ba? Pero yun nga may pagkakataon na sa kanilang kahinaan, hindi talaga sila yon. Hindi naman araw-araw nananaga si Pedro, no? Pero sa panahon ng kanilang kahinaan, kahit mabuting tao sila, nabiktima ka ng panahon ng kanilang kahinaan. Pwede ba yon? Come on, pwede ba? So, hindi porke na karanas ka ng pangit sa kapatid mong yon, ay ganun na talaga siya. Minsan, natapat ka lang talaga. Di ba? Minsan, nagkataon lang. So, we can be damaged even by good people. Kaya nga sabi ko kanina, kahit po ka-churchmate, kahit mga mahal natin sa buhay, pwedeng ma-damage po pala talaga tayo. Maliwanag po, kahit sa church, pwede ba yon? Opo, pwedeng masaktan, no? Kahit sa loob ng cell group, kahit sa church. Alam nyo, mas mabuting tanggapin natin ang katotohanan ito or else mananatili kang idealistic at mataas lagi ang expectation mo at pag may nangyaring hindi maganda, hindi mo na matanggap. No? Hello? Yung ba, so, magmula nung, akala ko pa naman sa church, mababait lahat ng tao. No? Ayoko na, ganito pala rito, balik na lang ako sa impyerno. No? So lalayo ka na talaga sa Lord, no? Di ba? Kaya nga po, we have to understand, ito ang reality. We can be damaged by evil people, by good people. We can be damaged because of consequences. Pakisabi ng malakas, consequences. Please po, consequences. Ano? Anong ibig sabihin nun? Alam nyo, sa totoo lang, si Malchus, nataga, pero
si Malcos ba ay, ano ba tingin natin kay Malcos dito? Biktima lang talaga o ano? Come on. Sa totoo lang, kung tutuusin, kaya siya nataga kasi may ginagawa siyang masama. Tama? Hello, tama mga kapatid? Alam nyo, yun isang bagay din na maging maayos na ang attitude natin. Lalo na sa pamilya, lalo na sa church po natin. Huwag kang laging pabiktima. Tinan yung katabi, pakisabihan, huwag kang pabiktima, bebe. No. Huwag tayong pabiktima. Anong ibig sabihin? Minsan, yung nararanasan natin, consequence din talaga kasi ng kamalian natin. Kaya tayo na-damage. Amen? Tingnan ninyo tingnan ba ninyo si Malcos na taga dahil sa meron lang siya? Come on, isipin ninyo. Isipin ninyo, siya ba ay, noon bang si Pedro, bumunot ng itak, tapos mananaga siya, hinanap ba niya yung taong nasa bandang likod at nakaganon lang? Tapos yun ang kanyang tinaga? O kung ano, so sino yung pinakamalapit, sino yung unang dadakma kay Jesus, malamang yun ang tinaga niya. Tama? Hello, tama po ba? Ibig sabihin, guilty si Malcos. Right? Ibig sabihin, kataga-taga rin siya. Diba? Kung na-damage siya, sa totoo lang, kasi po, sabi nga nila, deserve. Diba? Diba? Minsan may mga nararanasan tayo sa buhay, sa totoo lang, deserve din naman talaga natin. Amen? Minsan may mga anak, di ba, na parang ang sasama ng loob sa mga magulang, sa nanay at tatay, kasi napagsasalitaan sila ng masasakit. Pero ang malaking tanong, no, bakit ka napagsalitaan ng ganon? Di ba? Bakit ka napapagalitan? No? May katuwiran ba? O sige, sabihin ng sobra naman kasi. Sige, sabihin ng sobra. Pero isipin mo pa rin yung pinaka-point. Di ba? May point ba? Para hindi ka laging pabiktima. Amen? Na-rebuke ka ng cell leader mo. No? Tapos tingin mo sa'yo, damage na. Akala mo, biktima ka na. Biktima ka na ng cell group. Biktima ka na ng church. Ayun pala, kinakailangan mo naman talagang ma-rebuke kasi hindi naman talaga ayos yung ginagawa mo. Amen? Hello, amen po ba? Kaya, hindi porke damage ka, ibig sabihin tama ka. Minsan may tama ka. Right? Minsan nache-check lang talaga tayo. So kaya tayo nadadamage. Kaya hindi pwedeng puro tayo pabiktima. Tayo rin naman, minsan may mga ginawa, may mga sinabi, may mga ipinakita. Diba? Kaya po nagkaroon ng consequence. Amen? Kahit kay Lord, di ba, maraming ganon. May mga tao na ganon kay Lord, no? Magmula kung kailan ako na-born again, saka ako nagka-cancer sa baga. Diba? Kailan ka ba na-born again? Last month, no? Anong ginagawa mo bago ka ma-born again? Mula nung 15 years old ako, naninigarilyo ako. Diba? O teka, kasalanan pa ni Lord ngayon. Di ba? Samantalang consequence yun ng ginagawa mo. Right? Hello, tama po ba? Mga kapatid, minsan ay akala natin parang ang dami nating mga nakikita, nasisisi, pabiktima tayo, pero yan po ay po pwedeng consequence. Pag-isabi ng malakas, consequence. Okay, pangalawa po, damage because of circumstances. Pag-isabi ng malakas, circumstances. Minsan naman ay yung dahil sa sitwasyon, dahil sa pagkakataon, dahil sa mga nangyari, no, na naapektuhan tayo, no, because of circumstances. So, mayroong negative na effect sa atin. Kaya ngayon po, mayroon ng damage na dala sa atin. Pwedeng mayroon nangyari, nakasama. Ngayon, pagdating sa pagtingin mo sa ministry, pagdating sa paglilingkod mo sa Panginoon, naapektuhan yung iyong pagtingin sa kapwa. No? Marami pong pwedeng mga circumstances. Maliwanag po ba, mga kapatid? Okay, so yun nga po. Unang tanong ay, are you damaged? Pangalawang tanong ay, or are you repaired? No? Kasi, ulitin ko po lahat naman tayo, in one way or another, na damaged. Amen? Amen? So, hindi tanong dito kung damaged ba ako? Nasaktan ba ako?
May masama bang nangyari sa akin? May pinagdaanan ba ako? Hindi question yung kapatid. Huwag mong iisipin na mabubuhay ka sa mundo at umabot ka sa ganyang itsura mo nang walang karapatan ang damage na dumating sa buhay mo. No? Kasi bahagi talaga yan ng buhay. Amen? So, ang choice mo lang talaga, will you still remain damaged or will you be repaired? No? Yun talaga yun. Okay? So, sino po ang gusto ng repair? Come on, sino gusto ng repair? Pakisabihan katabi, pakitingnan yung katabi, pakisabihan, ayusin natin pagmumukha mo. No? Ayusin natin yung buhay mo. Kailangan nating magpa-repair. Amen? Okay, so, yun po, kailangan muna kasi, i-clarify yung bagay na yan. Para hindi masama ang loob mo sa buhay. Hindi pangit yung pagtingin mo sa sitwasyon at sa maraming bagay. Kailangan tandaan natin ang reality, damage is part of life. Being damaged is part of life. Ngayon, kung part of life yan, well, ang choice mo lang naman, ma-repair o hindi. Maayos o hindi. Amen? O, di ba? Ano po ang nangyari doon sa mama? Anong nangyari? Pagkataga, anong ginawa ni Lord? Anong ginawa ng Panginoon? No? Sabi niya, sinaway niya muna sina Pedro, di ba? Sinaway niya sina Pedro, sabi, no more of this, no? Itigil niyo yan, sabi ng Panginoon, no? Pagkatapos, siguro dinampot niya yung tenga, no? Tapos nilagyan ng Pioneer epoxy, no? So, sabi po, di ba, cut off pagkataga, no? Ang galing ni Pedro, no? Pero sa totoo lang po, yung pagtagang yon, yung pagtaga, hindi talaga yung tenga yung target, no? Malamang yung leeg, kaya lang siyempre kahit naman sinong tatagain, umilag. Di ba? Kaya lang pagkailag nga, pag ganon, yun tuloy ang natanggal, no? Sayang sana leeg na lang, no? Sayang din kasi yung tenga, no? Pero anyway, yun nga no? Ano ginawa? Ni-repair ni Lord ang damage. Amen? Una, punta muna tayo kay Pedro, mga kapatid. Alam niyo isang bagay na natutunan ko na tayo, na ikaw magulang, ikaw pastor, ikaw leader, tayo, no, na mga andito ngayon, in one way or another, nakakadamage din tayo sa kapwa. Tama? Sa mahal natin sa buhay, no? Yung maaring sa pananalita natin, sa aksyon natin, sa mga ginawa natin. Diba? Pero alam niyo, isang bagay pala na pwedeng hingin sa Panginoon at pinapakinggan ng Panginoon, Lord, please undo the damages that I have done to others. Pwede po pala yun. No? Pwedeng gawin yun ng Panginoon. No? At yung mga bagay na akala mo, siyempre, meron kang regrets, di ba? Nalulungkot ka, nasasaktan ka. Nasasaktan ka pag alam mo nakasakit ka. Pero isang bagay pala na magandang puso ay sabihin mo, Lord, tulungan mo po ako. Please, ma-undo naman. Yung may nasaktan ako, ma-undo naman yung mga damages na nagawa ko sa buhay ng iba. No, sabi ko kanina, magagalitin din po ako. No? Minsan mahirap ding mag-asawa ng preacher kasi kahit sa bahay, nagpipreach. Dati, no? So yung mga anak ko, na biktima ko rin ng isang mabigat na pagsalita, no? Hindi ako nagmumura, siyempre. Pero yung nga po, no, yung pag nagalit, ganyan. Isang bagay po, dati pinagpipray ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, please undo the damages na nagawa ko sa mga anak ko. Please, Lord, yun naman yung mga hurt na nagawa ko sa mga anak ko. Pagalingin nyo naman po sila. Pagalingin nyo yung mga sugat, yung mga inner wounds na nagawa ko sa kanila. No? At alam niyo po, salamat po sa Panginoon. No? Kasi noon po, itong mga nakaraan ay talagang tinulungan po ako ng Panginoon. At sabi nga po ng mga anak ko, sila nagsabi, bawing-bawi na si Daddy. No? Sabi nila, no? Bakit? Kasi po, minsan kailangan nating ma-realize mismo na mayroong dapat ayusin sa sarili natin, tapos ilapit natin sa Panginoon.
tapos baguhin natin yung anong dapat nating baguhin. Kaya nasabi ng mga anak ko, bawing-bawi na si daddy kasi nakita talaga nila na talagang yung matinding pagbabago. No? May mga nakakainis pa rin, may nakakagalit pa rin, pero talagang kinakailangan mo magpasensya, no? At hanggang sa makita nila ay ibang-iba na talaga si daddy, no? Sabi nga nung anak ko, ang pinakamabait na pastor, no? Sabi nung anak ko, kasi ako lang naman yung pastor sa amin, no? So pero hindi po. Totoo po yun na mga kapatid ha. Minsan we have to recognize, kagaya ni Pedro, nakakasakit tayo, kailangan nating magbago, patulong tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Alam niyo po, ang talagang ginamit po ng Panginoon para ma-repair yung mga damage na yon, para maayos, noong nagkaroon ng depression ng anak ko. Kasi may depression, paano ka nga namang magagalit? Diba? O ngayon, na-overcome na rin, salamat sa Panginoon. Ano po? Pero, yun nga no? Minsan may mga karanasan na may nagpipray ka ng ganito, Lord, sana ma-undo yung damages. No? Tapos mayroong darating na isang sitwasyon, akala mo pangit, yung pala gagamitin nyo ng Panginoon para isaayos ang dapat isaayos sa'yo at sa buhay mo. Amen, mga kapatid? Maliwanag po ba? So because the Lord can undo the damages, kayang ayusin ng Panginoon. Maliwanag po ba? Hello? Sino gusto ma-repair? Okay? So una, sabi ko muna, kung kagaya tayo ni Pedro, sabihin natin kay Lord, Lord, baguhin mo ako, ha? Magbago rin po tayo. Amen? Amen? Okay, tapos po, ito nga, kung kagaya naman tayo ni Malchus, ano po dapat? No? Dalawang bagay for us to be repaired. Ha? Number one, accept forgiveness. Because the Lord is always forgiving. Yung hindi man sinabi ng Panginoon, pero yung mismong pagpapagaling niya kay Malchus, ibig sabihin nun, nagpapakita na pinapatawad niya si Malchus sa kanyang pananaga, ay sa kanyang pag-aresto sa Panginoong Jesus. Right? Hello, tama po ba? Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Unang-una po pala na maganda na maranasan natin sa buhay natin is forgiveness. Tingnan po ninyo ang Psalm 103 verse 2 to 4. Psalm 103 verse 2 to 4. Pakibasa ng malakas. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. O, tingnan niyo po yun ha. Ano po? Purihin mo ang Panginoon, kaluluwa ko. Tapos ano raw? No? Ano raw? Sino raw si Lord? Pinapatawad niya ang lahat ng iyong mga kasalanan. No? Tapos, ano raw? Ginagamot niya lahat ng iyong disease. Sabi niya, kahit Chinese disease, no? American disease, Filipino disease. Basta sabi mo, yung lahat ng karamdaman, no? Who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. Tingnan niyo po yun, kasama ng pagpapatawad ng Panginoon, pagpapagaling. Amen? Amen? Kasama ng pagpapatawad ng Panginoon, pagre-redeem. Ibig sabihin, pag-aangat, pag-aalis mula sa pangit na kalagayan. Amen po? Who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. Unang-una po pala na matutunan po natin, yun pong forgiveness ng Panginoon. Amen po? Hello, amen po? No? Na, okay, sa totoo lang, may fault din naman ako Then, tanggapin natin ang forgiveness ng Panginoon. O kaya humingi ng forgiveness ng Panginoon at tanggapin natin ang pagpapatawad ng Diyos. Tapos, siyempre, importante talaga pagpapatawad ng sarili. Kasi pag hindi natin pinatawad yung mga sarili po natin, mahirap pong mawala yung damage. Amen? Okay? So ano pa? Of course, maliban sa forgiveness, ano ang nangyari? The Lord touched, no? Anong nangyari po? Hinawakan niya at pinagaling. Yun pong sugat, yung damage na nangyari sa ulo nitong si Malchus. Pag-isabi ng malakas, touch. Okay. Ngayon, ang tanong ay, ano ba ang nagagawa ng touch ng Panginoon? Diba? Pero mga verses po, I just want us to see briefly, ano ba yung gaano ba ka-powerful ang touch ni Jesus? Tingnan niyo muna itong Matthew 8:1-3. Matthew 8:1-3.
ito po ay kitongin. Sabi nila, Lord, if you are willing, you can make me clean. Tapos, ano po ang nangyari? The Lord touched. No? Verse 3, tinouch ng Panginoon. Tapos po, siya ay gumaling. Right? Verse 15, tingnan nyo dyan. Yun pong may lagnat. Anong nangyari? He touched her hand, and the fever left her, and she rose and began to serve him. No? So may lagnat, pinagaling. Because of his touch. Pakisabi ng malakas, touch. Ano pa? Matthew 28:33 to 34. Matthew 28:33 to 34, they said to him, Lord, let our eyes be open. And in pity, Jesus touched their eyes, and immediately they recovered their sight and followed him. Iba talaga pag may touch ni Lord. Amen? Amen po? O ito pa, last po, last. Tingnan nyo ang Luke 7:14 to 15. Luke 7, verse 14 to 15. Then he came up and touched the buyer, ano po yun? Parang kabaong. Siguro parang stretcher, ganyan, ang itsura, no? Yun yung parang pinakakabaong nila bago dalhin yung patay sa libingan. And the bearers stood still. And he said, Young man, I say to you, arise. And the dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him to his mother. Tingnan niyo po ano ang nangyari dyan. Ang Panginoon ay nakita yung isang kabataang lalaki na ililibing, nag-iisang anak ng isang byuda. Tapos po, sinalubong na niya, hinawakan po niya yung kinaluruunan ng bangkay, tapos gumaling po yung tao. Di ba? So I don't know kung ano po yung pinakailangan nating ipatouch kay Lord. Pero pag ang touch ng Panginoon, kumilo sa buhay natin, maniwala po kayo, it's powerful. Amen. Tumayo na po tayong lahat. Come on, tayong lahat. Tumayo po tayo. Sino nangangailangan ng repair? Come on. Sino nangangailangan ng repair? Sa family, marahil, di ba? Nangangailangan ba ng repair sa family? Nangangailangan ba ng repair sa ministry? Come on, no? Nangangailangan ng repair sa church, no? Sa cell group, sa personal na buhay, siguro sa spiritual life mo, no? Siguro sa self-esteem mo, no? I don't know kung ano po 'yon, pero alam niyo, mga kapatid, napakahalaga pala na sabihin natin sa Panginoon, Lord, ito po ako, I need your touch. Please touch my family. Lord, medyo magulo kami ngayon, medyo hindi maayos. Please touch our family. At maniwala po tayo sa kaya pang gawin ng Panginoon at gagawin pa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Lord, ito kami ngayon sa church Lord, ito po yung church cell ko ngayon Lord, please touch my cell. Lord, please touch my heart. Panginoon, i-touch niyo po yung finances namin para na sa ganun maayos yung mga dapat po na maayos. Amen po ba, mga kapatid? No? Kamanyo mo ko lang po tayo lahat at pumikit. No? Isipin po ninyo, itong si Malchus, yung nataga. Mabuti na lang po, nung hawakan ng Panginoon ang kanyang tenga, nung hawakan ng Panginoon yung kanyang ulo, hindi na po siya pumalag. Ano po? Kahit alam niya kung tutuusin, siyempre masama ang pagtingin nila kay Jesus, di ba? Hindi niya lang naiintindihan si Lord. Pero mabuti na lang, siya po hinayaan niya na i-touch ng Panginoon yung sugat niya. I-touch ng Panginoon yung damage niya. I don't know, kapatid, kung kumusta ka ngayon. Siguro mayroong mga bagay na parang pinanatili mo na lang sa sarili mo. Lalo na, alam nyo, ang isang bagay na mahirap ipahawak sa Panginoon, lalo na kung may sugat pa, lalo na kung nasasaktan pa tayo, ay yung pagdating sa ating mga relationship. Pagdating sa ibang tao. Pagdating sa galit na mayroon tayo sa iba. Pagdating sa masamang pagtingin natin sa iba. Pero yung bagay na yan, yung mismong damage na yan, yung mismong sugat na yan, alam niyo po, yan mismo ang kinakailangan nating ipahawak sa Panginoon. Kaya kung sa oras na to, sinasabi mo kay Lord, Lord, please, Lord, touch me. Ayusin niyo po ako, Panginoon. Ayusin niyo ang puso ko. Ayusin niyo ang kalooban ko. Kung yan po ang nilalapit natin ngayon sa Panginoon, o anuman na klase ng touch ng Diyos, anumang klase ng damage na gusto niyong ilapit ngayon sa Panginoon,
Pwede po ba itaas natin ang ating mga kamay at sabihin natin kay Jesus, Lord Jesus, please, touch me, Lord. Touch me, Lord. Touch my family. Lord, may damage pero kaya mong ayusin to. Lord, touch my testimony. Nasira ako, Panginoon eh. Pero Lord, please, kaya mong ayusin to, naniniwala ako, Panginoon. Naniniwala ako. Touch this, Lord. Wag mong sukuan na lang, kapatid. Lord, please, touch my ministry. Touch my cell group. Lord, touch my health. Touch my finances. Kung ano man po yun, ilapit-lapit natin po sa Panginoon. At magtiwala tayo sa pagkilos ng Panginoon sa mga buhay natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let me pray for you. Panginoon, sa oras na to, lumalapit po kami sa inyo. Our Lord Jesus, thank you, Lord. Kasi mabait ka sa amin, mahal mo po kami. Mapagpatawad ka, maunawain ka sa amin, Panginoon. Sa oras pong ito, ipinapanalangin ko, Lord, ang bawat isa, abutin nyo kami sa mga damages po namin. Panginoon, kung ito man po ay damages sa aming mga inner being, emotional, Panginoon, maaring mental, psychological, spiritual, Lord, hiniling ko ang inner healing. In Jesus' name. In Jesus' name. Maaring ito ay relational, Lord. Maaring ito ay pamilya na hindi maayos, Panginoon. Maaring ito ay relationship sa church. Maaring ito ay relationship sa ibang tao. Hiniling namin, Panginoon, that you undo the damages, Lord. Hiniling namin, Panginoon, ang pag-repair ng mga ito. Lord, maging yun pong mga pagdating po sa kalusugan po namin. Pagdating po sa mga finances namin, Panginoon. Ano man po ito, Lord, humihingi kami ng pag-aayos. Panginoon, salamat kasi ikaw ang Diyos na hindi napipigilan ng anumang damages. You are our God who is almighty, who is all-powerful. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Anumang hindi ayos, anumang damage, kaya nyo pong ayusin. Kaya Panginoong Jesus, we depend on you. We trust you, Lord. You can repair the damages and you will repair these damages. Thank you, Lord. Pinapaniwalaan namin ito. In Jesus' name. Amen at amen. Amen. Wow, thank you, Jesus. Manatili na tayong nakatayo po. Manatili na tayong nakatayo. Thank you so much. Ang ginamit ng Panginoon ay grupo po ng FCC, part po ng ating network sa pangunan nila Pastor Jodel. Patuloy natin sila ipagpe-pray at let me announce lang po again po by October yung ating national conference. Please keep in touch by October na po 'yan. So ngayon pa lang po irali po natin. Okay? So, may I ask, kung andito sila Pastor Jonathan Medrano, Lord willing, by September, I will ask them na sila naman po ang mag-lead ng fusion po natin. Okay? So, sige po sa oras na ito, ipagpe-pray ko lang po sila Pastor Jodel. Pagkatapos po is yung mag-pray lang tayo ng benediction and then ingat po tayo mamaya sa pag-uwi. I don't know exactly kung ano nangyayari sa labas kasi dito po talaga bumabaha. 6th floor, baha, hindi ko alam kung ano pa yung nasa labas, Talagang medyo pasensya na po kayo, Si JM kasi nag-lead, kumatas lahat ng tubig dito, Okay, sige. Let us pray. Thank you, Pastor Jodel, sa pangunahan ng Pastor Millet. They are targeting at least 200 solid disciples. We will continue to pray. Lahat lalago, lahat makakatayo, lahat pagpapalain ng Panginoon. Lalo na ngayong pinagaling tayo ng Diyos, lalo na ngayong inayos tayo ng Panginoon. We should value discipleship. Without discipleship po, ang hirap magpatuloy. Itong ginagawa po natin pagpunta natin sa lugaring ito, ang daming, hindi lang ikaw, pag-uwi natin, ang dami pang maayos, ang dami mapagpapala na mga buhay, okay? Father God, thank you so much sa FCC family, Panginoon. Continue to cover them with your precious blood, O God. Holy Spirit, continue to lead them. Salamat sa pangunguna ni Pastor Jodel at ni Pastora Millet, kasama, Panginoon, ng kanilang leadership team, O God, ng mga primaries, O God. Salamat po, Panginoon, and I pray na kayo ang magkakaloob sa kanila ng lakas ng kapangyarihan para patuloy na mag-disciple, hindi lamang sa lugar ng 3rd Avenue, Caloocan, Panginoon, kundi sa mga lugar na pinaglagyan mo sa kanila po, O God. Salamat, even yung worship team nila na nag-lead,
Marami pong salamat po, O God. Lord, sa bawat isang narito ngayon, thank you so much. Sa pag-uwi namin, babaunin namin ang iyong mga salita, ang pag-iingat mo, ang presensya mo po, O God. Kung paano kami pinagpala ni Tatay Rapi, O God, Panginoon, ibalik mo sa kanila ang walang hanggang biyaya mo po, O Diyos, kasama ng kanilang pamilya po, Panginoon, sa lahat ng pinagdadalan mo kay Tatay, O God, manguna ka, ikaw ang laging magpalakas sa Kanya. Thank you so much, O God. We honor you, we love you, O God, in Jesus' name, Amen at Amen. Malakas sa palakpak para sa Panginoon.